Naniniwala ba kayo sa kulam o kahit anong ritual upang makaganti sa mga taong may sala? Isa si Pamela Salvador sa naniniwala dito. Siyempre, kilalang kilala namang kukulam ang pamilya niya sa Isla San Diego sa Siquijor. Natatakot halos lahat ng nakakakilala sa kanyang pamilya. Maraming tao rin ang naniniwala sa kulam. Kaya marami silang kliyente na nagpapakulam. Kaya yun ang ginawang hanap buhay ng pamilya niya. Mahalaga kasi ang ganong trabaho. Malaking halaga ang kinikita nila kapalit ng bawat pagkulam sa isang tao at epektibo naman ang kulam ng pamilya niya. Dahil nabalitaan niya na lang na namatay ang pinakulam ng kliyente. Napatigil si Pamela sa pagwawalis ng bakuran nang tawagin siya ng kanyang inang si Milagros. Pamela, pumunta ka rito. Tuturuan kita kung paano mag-ritual tuwing may kukulamin o susumpain kang tao. Saad ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lang si Pamela dahil wala siyang choice. Kahit ayaw niyang turuan siya, hindi na siya tumutol pa. Pagpasok niya sa bahay, naamoy niya agad ang parang mabaho na hindi niya maintindihan. Nakita niya na nasa harap ng malaking kawali ang nanay niya. Naglalagay ito ng kung anong dahon at ugat ng kahoy sa kawali na may kumukulong tubig na kulay itim. Ano pong ginagawa niyo, Nay? Napapangiwing tanong ni Pamela. Anak, may kliyente ako na gusto niyang patigilin ng manliligaw niya dahil may mahal na siyang iba. Pero ayaw ng lalaki kahit pinakiusapan niya na ito. Kaya ito ang sumpa para mawala ng gana ang lalaking manliligaw niya. Kaya pala mabaho ang amoy ng niluluto mo, Nay. Masasanay ka din. Kaya sana, yakapin mo na kung ano tayo, anak. Natameme na lang si Pamela habang nanonood sa ina niyang nagriritual sa harap ng kawali na may kumukulong tubig. Ayaw niyang yakapin ang pagiging mangkukulam. Dahil sa pagiging mangkukulam ng kanyang pamilya, wala na siya naging kaibigan. At walang lalaki nangahas na ligawan siya. Takot kasi na baka kulamin daw ang pamilya nito. Kaya sa totoo lang, kinahihiya niya ang pagiging mangkukulam, lalo pa at ginawa nila itong hanap buhay. Nanay, buo na ang desisyon ko. Ayoko maging katulad niyo. Sasama na ako kay Tia Isabel sa Maynila. Doon na ho ako mag-aaral ng kolehiyo. Seryosong wika ni Pamela sa ina. Natigilan naman ang kanyang ina at binalingan siya ng tingin. Ano, anak? Ayoko lumayo ka sa amin. Hindi ako papayag. Pero Nay, ayoko talaga na maging mangkukulam. Mahina ang reklamo niya. Pamela, tama ba ang narinig ko? Sasama ka sa tiyahin mo sa Maynila? Alam mo ba na kinamumuhian ng mga taga-syudad ng tulad natin? Halimbawa na yun nangyari sa tiyuhin mo noon. Namatay siya dahil kinuyog doon sa Maynila nang malaman ng mga taong mangkukulam siya. Seryosong bungad ng kanyang amang si Berto. Bagong dating ito at pasan-pasan na ang isang sakong panggatong. Mukhang galing ito sa kanilang bukid. Opo, Tay. Gusto ko po kasi talaga mag-college. At nag-promise po sa akin si Tia Isabel na siya raw ang gagasto sa pag-aaral ko sa Maynila. Nakayukong sagot niya. Hindi niya na sinalubong ang tingin ng ama. Anak, delikado sa Maynila. Maraming masasama ang ugali doon. Dito ka na lang, anak. Pakiusapan ng nanay niya at hinawakan pa siya sa kamay. Sige po, Nay, Tay, magpapahinga na muna ako sa kwarto ko. Pagpapaalam niya para makaiwas sa usapan. Ayaw ni Pamela ang maging ganoon. Nakapagdesisyon siyang maglaya sa kanilang lugar. Sa awa ng panahon, nagtagumpay siyang nilisan ng kanilang tahanan. Nag-iwan lang siya ng sulat sa kanyang silid para hindi na siya hanapin ng kanyang mga magulang.
Pumunta siya ng Maynila sa tulong ni Tia Isabel. Asawa ito ng yumaong tiyuhin niya na kapatid ng kanyang nanay. Nang nasa Maynila na siya, ikinubli niya ang kanyang pagkatao. Isa sa pakay niya, makapagtapos sa koleyo at gusto niyang maging guro para maiahon sa kahirapan ng pamilya at nang sa gayon ay matalikuran na ng mga ito ang pangkukulam bilang hanap buhay nila. Pinatuloy siya ng kanyang tiyahin sa malaking bahay nito. Laking pasasalamat niya dahil mabait ang kanyang tiya at seryosong gagastusan talaga nito ang pag-aaral niya. Pagpasok niya sa bahay ni Tia Isabel, napataas ang kilay na isang magandang babae na nasa sala habang nakatingin sa kanya. Mukhang ito ang nag-iisang anak ng Tio Sergio at Tia Isabel niya. Mom, sino siya? Bagong muchacha natin? In fairness, maganda at makinis ang kutis. Sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Savannah, iha. Mabuti naman at nakauwi ka ng bahay. Ipapakilala ko sa iyo ang pinsan mo. Iha? Siya si Pamela, ang pinsan mo sa probinsya ng San Diego Siquijor. Kapatid ng daddy mo ang kanyang ina. Pam, siya naman si Savannah, ang nag-iisang anak namin ng Tio Sergio mo. Pagpapakilala ng kanyang tiyahin dito. Hello, Savannah. Nakangiting bati niya rito pero inirapan lang siya ng pinsan. Nahihiya siyang yumuko dahil mukhang hindi ito natutuwa sa kanyang pagdating. Kung gaano kabait ang kanyang tiyahin at tiyuhin, parang kabaliktaran naman ang anak nila. Halatang maldita at mukhang ayaw sa kanya. Don't tell me patitirahin mo siya sa bahay natin. Asik nito sa kanyang ina. Tama ka anak, dito siya titira. At ako rin ang gagastos sa kanya sa koleyo. What? Mom, ba't mo siya kinupkop? Inis na tanong nito. Savannah, iha. Kadugo siya ng iyong ama. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sana maging close kayong dalawa dahil magpinsan kayo. I also enrolled her sa university kung saan ka nag-aaral. Guide her, since you're 1 year ahead. Seryosong wika ni Tia Isabel. Nagsalubong ang kilay ni Savannah sa narinig at parang disgusted dito sa nalaman na pareho sila ng paaralan sa koleyo. No way! Ayoko nga! Bakit dun pa? Ang daming bulis doon. Kapag nalaman nilang probinsyana at mahirap ang isang tao, ibubuli nila, no? Basta, wala akong pakialam kung ibubuli man siya sa school. Hindi siya nababagay sa malaking university. This is pathetic, Mom. Inis na sagot nito at tinalikuran na sila. Iha, don't talk to your cousin like that. Mag-sorry ka sa kanya ngayon Pagtatanggol sa kanya ng tiyahin. No way, Mom. Bahala kayo basta I don't like her. Napabuntong hininga na lang si Isabel sa inakto ng anak nito. Pamela, iha, pasensya ka na sa anak ko ha? Huwag mo na lang siyang pansinin. Okay lang ho yun, Tia Isabel. Naiilang nang umiti si Pamela sa kanyang tiya. Huwag kang mahiya, iha. Parang anak na kita. Feel at home sa bahay namin. Anyway, magpahinga ka na muna sa silid mo. Si Aling Lagring na magtuturo sa'yo ng kwarto mo. Sinenyasan pa nito ang katulong. Natulungan siya sa pagbitbit ng gamit. Salamat po sa lahat ng tulong niyo, Tia. No problem, iha. Nakangiting niyakap niya ang kanyang tiyahin. Dumating ang araw ng pasukan at sabay na pumunta ng paaralan sina Pamela at Savannah dahil hinatid sila ng driver nito. Puno ng kaba ang puso ni Pamela habang binabaybay ang daan sa loob ng university. Malayo kasi ang parking lot sa gate. Kaya binaybay pa nila ang mahabang kalsada sa loob ng paaralan. Halos lumuwa ang mata niya sa sobrang lawak at sobrang taas ng school building. Parang hindi siya makapaniwala na dito na siya papasok sa pangmayamang paaralan. Manong, just drop her sa pathway na yon. Ayoko makita ng mga kaibigan ko na may kasama akong probinsyana. Utos ni Savannah sa driver nila sabay turo sa daan na may canopy. Pero ma'am, malayo pa ang lalakarin niya kung... I don't care, wala akong pakialam.
Basta sundin mo yung utos ko. Kung ayaw mo mawalan ng trabaho. Okay lang, Manong. Maglalakad na lang ho ako at magtatanong-tanong. Sundin niyo na lang po yung amo niyo. Walang nagawa ang driver kundi tumango at sundin ang utos ni Savannah. Binalingan siya ng tingin ng kanyang pinsan kaya napayuko na lamang siya. Pamela, prangkahan ko sasabihin sa'yo ha. Ayoko malaman ng mga estudyante sa university na magpinsan tayo. Kaya kung nakasalubong mo man ako sa hallway o kahit saan, don't you ever approach me, okay? Umakto ka na hindi mo na lang ako kilala. Mataray pa nitong habilin sa kanya. Okay po. Tipid niyang sagot. Tumigil ang sasakyan sa unang covered walkway, kaya walang reklamo na bumaba si Pamela sa sasakyan. Pagkababa niya, nakita niyang inirapan pa siya ng kanyang pinsan. Sa isipan niya na pailing-iling na lang siya. Gusto niya ng tahimik na buhay pero kinakabahan siya sa warning nito. Maaga pa kaya, malamig-lamig ang simoy ng hangin sa campus. At iilan lang ang naglalakad sa pathway na dinaraanan niya. Dahil halos may sasakyan ng mga estudyante. Pinagtitinginan din siya ng iba dahil sa suot niya. Naka-school uniform na kasi siya sa unang pasok niya habang naka-civilian naman ang iba. Wala naman kasi siyang magandang damit kaya nag-uniform na lang siya. 2 pares ng uniform ang pinatahi ng kanyang tiyahin at binilhan siya ng 2 school shoes, flat at may heels ang isa. Bibilhan din naman sana siya ng magagarang damit ang kanyang tiya. Pero hindi niya yun tinanggap dahil nahihiya na siya. Ayaw niya nang maging pasanin pa kaya tumanggi na siya, kahit yun na lang ang ambag niya sa kanyang tiyahin. Laking pasasalamat niya talaga na mabait ito, at ramdam na ramdam niya ang pag-aalaga nito sa kanya. Nakayuko na lang ang ulo ni Pamela habang naglalakad sa pathway, dahil nahihiya siyang salubungin ng tingin ng mga estudyante na madaraanan niya. Mahigpit ang kapit ng kanang kamay niya sa mumurahing shoulder bag na galing probinsya nila. Pawisan na rin ang kaliwang kamay niya habang hawak-hawak ang schedule ng klase niya. Halos nanlalambot na nga ito. First day niya at first time sa malaking university. Sa palagay niya, naliligaw na siya kaya kinuha niya ang mumurahing cellphone dahil nakuhanan niya ng litrato ang mapa ng campus sa student handbook nung binasa niya ito. Habang naglalakad, kinakalikot niya ang cellphone at sinundan ng guide map. Sana naman hindi ako makagawa ng kahihiyan sa unang araw ko sa malaking university na to. Panalangin niya sa isipan. Pero sa hindi inaasahang sandali, napaatras siya ng may nabangga siyang tao. Umangat ang ulo niya at parang slow motion ang lahat habang nagtititigan ang kanilang mga mata. Hindi may paliwanag ni Pamela ang nararamdaman niya. Pero umalingaw-ngaw na ang pintig ng puso niya sa titig ng binata. Parang tumigil din ang oras sa sandaling yon, na para bang hindi gumagalaw ang nasa paligid nila. Tanging mata lang nilang dalawa ang nag-uusap. Nabasag ang titigan nila nang hinawakan ng binata ang balikat niya ng masakit dahil sa impact ng banggaan nila. Hinagod niya ng tingin ang kamay ng taong humawak sa kanya hanggang sa magkatinginan sila ulit. Matangkad dito kaya napatingala siya na husto. Unang beses pa lang ni Pamela na makasilay ng malaanghel na mukha ng isang binata. Tila ba sobrang perpekto nito at wala na siyang maipipintas pa. Pero mas nabibighani siya sa perfect almond na mga mata nito at matangos na ilong nito. Para itong anghel na kabababa lang sa lupa. Favorite ka ba ni Lord? Ba't ang perfect na mukha mo? Wala sa sariling tanong ni Pamela sa binatang nabangga niya. Natawa naman ang marahan ng binata at naiilang na napakamot ng ulo. Are you okay, miss? Magalang nitong tanong. Napalayo siya sa binata nang ma-realize na sobrang lapit ng katawan nila sa isa't isa. Naamoy niya pa ang panlalaking pabango nito at maging ang mabangong hininga nito. Nakita niyang naka-school uniform din ito tulad niya. As in, neat and clean. Nagdiwang naman ang puso niya.
dahil akala niya siya lang ang naka-school uniform ngayon. Yeah, sorry po. Nabangga ko po kayo. Nakayukong paghingi ni Pamela ng paumanhin. At sa pagyuko niya, nakita niya ang notebook ng binata na nalaglag sa sahig. Agad niyang pinulot ang notebook. Pero pinulot din ito ng binata kaya nagbanggaan ang kanilang noo. Napahawak siya sa kanyang noo at naiilang na lumayo dito. Hinayaan niya na lang ito na kunin ang sariling gamit. Sorry. Tipid na wika ng binata. Pagkatapos itong makuha ang notebook sa sahig. Tumango na lamang siya at naiilang na umiti sa lalaki. Sorry ulit. Sige po. Agad niyang tinalikuran nito, pero hindi pa siya nakakalayo nang magsalita ito ulit. First day of school mo? Bago mo ka eh. Oo. Ngayon lang po ako nakaapak sa ganito kalaking university eh. Muntik pa siyang mautal dahil sa pag-amin ng katotohanan. Okay, lagi mong tatandaan. Hindi mabait lahat ng estudyante dito. Pero marami pa namang mababait na nag-aaral dito. Be careful next time. Baka bullies na mabangga mo sa daan. Kinabahan si Pamela sa narinig. Dahil mukhang hindi nga nagsisinungaling ang pinsan niya nang sabihin itong maraming bullies sa university. By the way, kung naliligaw ka, you can ask me. Ayaw ko mang may bumabangga sa akin sa daan pero kapag ikaw ulit ang bumangga sa akin, kaya ko naman palampasin yan. Seryosong wika nito. Hindi niya alam kung compliment ba, sarkasmo, babala o flirting ang sinasabi nito pero biglang uminit ang kanyang pisngi. Napaawang na lang ang labi niya at hindi alam ang isasagot sa binata. Hindi ako naliligaw. May mapa kaya ako. Sige, alis na ako. Pasensya na ulit. Mabilis agad siyang tumalikod sa binata at nagmamadaling humakbang palayo. Miss, may orientation ng newly enrolled sa main stadium, di ba? Hindi yan ang daan papunta sa main stadium. Dito yon. Narinig niyang sigaw ng binata pero nagpatuloy lang siya sa paglalakad at nagkukunwaring hindi niya narinig ang sinabi nito. Napaisip siya kung sino ang gwapong lalaking yon. Pero hindi niya matukoy kung mabait ba o chick boy ito. Pero iba ang tibok ng puso niya sa presensya nito. Hindi naman siya na love at first sight kahit gwapo ang lalaki. Pero para bang iba ang dating na eksena nila kanina. Hindi niya namalayan, nakangiti na pala siya habang naglalakad papunta sa main stadium para sa orientation. Pagkatapos ng orientation ng freshmen sa malaking stadium, agad nang pumunta sa classroom si Pamela. Habang naglalakad, napapitlag siya nang biglang may umakbay sa kanya. Kaya agad niyang kinuha ang nakaakbay at inambahan ng suntok. Easy, miss. Rika nga pala. Rick for short. Pasensya na kung ginulat kita. Gusto ko lang naman kasing makipagkaibigan eh. Kasi napansin ko, parang bago ka rito. Mukhang pareho naman tayo first year. Nakangiting wika nito. Napatingin agad si Pamela sa kabuuan nito. Magandang babaeng si Rika kaya lang boyish manamit pero ang astig niyang tingnan. Nginitian niya ito at agad kinamayan. Mukhang mabait naman ito kaya natatawa siya na may nag-approach sa kanya para makipagkaibigan. Hello po, I'm Pamela. Pasensya na, muntik kitang suntukin. Nagulat lang kasi ako. Tsaka, oo, baguhan lang ako dito. Don't worry, i-guide kita. Dito kasi ako nag-aaral sa campus na to mula kinder hanggang ngayon. Kaya alam ko na pasikot-sikot sa university. O nga pala, ano section mo? Baka magkaklase tayo ah. Salamat po, section A po ako. Ikaw ba? Pareho tayo. Sabi na magkaklase tayo. Galing ko talaga manghula. Natatawang wika nito. Nagsimula na sila maglakad sa mahabang hallway habang nag-uusap. Nag-share din ng kwento si Pamela tungkol sa buhay niya sa probinsya. Pero hindi niya sinabi ang totoo namang kukulam ang pamilya niya. Ayaw niyang matakot ang bago niyang kaibigan. Matiwasay ang isang buwan na pag-aaral ni Pam. Naging mag-best friend na sila ni Rika at nadagdagan pa ang kaibigan niya. Si Amy, ang nerd niyang kaklase. Galing din ito ng probinsya at lumuwas ng Maynila para mag-aral.
Mahirap din ito tulad niya at scholar ng bayan kaya nakapasok sa malaking universidad. Naging kaklose niya agad si Amy. Kaya silang tatlo ang laging magkakasama. Naging tagapagtanggol nila si Rika kapag inaapi silang dalawa ng kahit sino. At kahit mayaman si Rika, sobrang bait nito at napaka-humble pa. Buong akala ni Pamela, magiging peaceful na ang pag-aaral niya sa buong semester. Pero dahil sa isang aksidente na pagkabangga niya sa alipores ng kanyang pinsan, biglang natuon sa kanyang spotlight. Siya, ang binubuli ng alipores sa Savannah. Pinapahiya na siya sa harap ng mga tao. Hindi man lang siya pinagtanggol ng pinsan niya. Kahit hindi ito sumasali sa pagpapahiya sa kanya, pero sumasali naman ito sa tawanan. Halatang tuwang-tuwa na pinagtutulungan siya ng alipores nito. Parang sinadya naman ng tadhana na muling magkabangga si Pamela at ang mga alipores si Savannah. Sorry po miss, hindi ko sinasadya na mabangga ka ulit. Nagmamadali kasi ako. Nakayukong paghingi niya ng paumanhin. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang bag nang hawakan siya sa panga ng isang alipores ng kanyang pinsan. Alam mo, tahimik na sana ang buhay mo. Kung nag-iingat ka lang sa paglalakad mo no? May katarayan na wika nito. Nagkatinginan sila ni Savannah pero nag-iwas lang ito ng tingin. 3 alipores ang kasama ng pinsan niya. Pero ang best friend pa yata nito ang lagi niyang nababangga. Humingi na nga ako ng pasensya sa'yo. Kung di mo matanggap, nasa sayo na yon. Agad na kinuha niya ang kamay ng alipores si Savannah na nakahawak sa kanyang panga. Matalim ang titig nito sa kanya, kaya nilabanan niya rin ito ng tingin. Mabait siya, pero hindi siya nagpapaapi. Napalampas niya ang unang pamamahiya nito sa cafeteria pero ngayon hindi na. Lalaban siya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Abat palaban ka? Akmang sasampalin siya ng alipores sa Savannah pero may humawak sa kamay nito. Isang pamilyar na muka. Hindi niya makakalimutan ang malaanghel nitong muka noong unang banggaan nila sa campus. Naalala niya na naging kaklase niya ito sa ibang subject at ito rin ang tinitilaan ng mga babae sa loob ng universidad. Gregory Delgado. Tanging bulong niya sa isipan. Enough, Elaine. Don't make a scene here. Maautoridad nitong wika. Elaine pala ang pangalan ng best friend ni Savannah. Sambit niyang muli sa isip. Greg, huwag ka nangingialam dito. Bakit mo ba pinagtatanggol yung babaeng yan? Type mo ba siya? Iyo, wala kang taste. Hindi kayo bagay. Kung di ka lang namin kaibigan, Greg, hindi ko palalampasin ang pag-interfere mo, kainis. Inis na wika ni Elaine at padabog itong umalis. Napayuko siya ng ulo nang tinapunan siya ng matalim na sulyap ni Savannah bago ito umalis din. Nanatili naman ang binata kaya tipid niya itong initian. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Hindi kita pinagtanggol. Ginawa ko lang ang tama. Dahil nasa hallway kayo ng faculty. Nakakahiya na may nag-aaway dito. Walang emosyon itong tugon. Sandali lang ito napatingin sa kanya dahil agad na itong umalis. Pambihira. Bakit ang cold niya sa akin? Na para bang hindi nito naalala nag-usap kami nung first day of school. Ang bilis na makalimot. Makapunta na nga ng classroom. Asar na bulong niya at dumiretso na lang sa classroom niya. Pagbukas niya ng pintuan ng classroom, nagulantang siya nang may bumuhos sa kanya na maraming harina. Napaubos siya nang makalanghap siya nito. Puno ng puting usok ang paligid dahil sa harina at halos nabingi siya sa sigawan at tawanan ng mga kaklase niya. Pero kahit puno ng puting alikabok ang paligid, naaninagan niya sa loob ng classroom ang mga alipores ni Savannah, lalo na si Elaine. Nakangisi pa ito sa kanya. Wala ang kanyang pinsan sa grupo dahil ang 3 alipores lang nito ang nasa loob ng silid-aralan. Hindi niya alam ang gagawin dahil biglang nanikip ang dibdib niya at nandilim ang paningin niya. Malakas na dumagundong ang tibok ng puso niya, sobrang bilis at halos hindi na siya makahinga. Nang hihina siyang napaupo sa sahig,
habang hinahawakan ng kanyang dibdib. Naninikip at habol-habol niya pa rin ang paghinga. She can't take it anymore at parang mamamatay na siya. Inatake na siya ng kanyang asthma dahil sa alikabok ng harina na kanyang nalanghap. Help! Tulong, hindi ako makahinga! Mahina at namamaos na sambit niya habang sapu-sapu niya ang kanyang dibdib. Halos maiyak na siya at nangangapa kung saan siya kukuha ng lakas. Ito ang sakit niya at mula pagkabata, sakitin talaga siya. Hindi niya akalain na babalik ito dahil nung grade 6 siya ang huling atake ng asthma niya. Agad namang nagkumpulan lahat ng kanyang kaklase. Nanghihina siyang tumingin sa mga ito. At nakita niyang may takot sa kanilang mga mata. Ngunit wala ni isa ang tumulong sa kanya kahit nag-aagaw buhay na siya. Wala rin ang kanyang kaibigan. Mukhang na-late ang mga ito. Hindi niya na talaga kaya ang hika. Akala niya mamamatay na siya, pero biglang nahawi ang nagkukumpulang kaklase niya na nakapalibot sa kanya. Naaninagan niya ang bulto ni Greg. Naglalakad palapit sa kanya at walang sali-salitang kinarga siya nito at mabilis na tinakbo sa klinik. Pamela felt safe in Greg's arm as he carried her toward the clinic. Hindi ito'y nalintana. Ang bigat ng kanyang katawan o ang harinang nakabalot sa kanyang katawan kahit hinang-hina siya. Hindi niya maiwasang mapatingala sa lalaki. At sa sandaling yon, parang sila lang dalawa ang nasa paligid. Para itong knight in shining armor niya na bigla na lang sumulpot sa kung saan kapag kailangan niya ng tulong. Ramdam niya ang malakas na tibok ng puso nito. Siguro dahil sa kaba at sa pagtakbo nito kanina pa. Tagaktak ang pawis ng binata nang makarating sila ng klinik. Maingat siyang inilapag ng binata sa higaan. Oh my God! What happened? Natarantang tanong ng babaeng nurse sa klinik nang makita ang sitwasyon niya. Puno kasi siya ng harina sa buong katawan, pati na rin ang kanyang muka. Nurse, inatake siya ng asthma siguro. I don't know. Please kayo na pumbala sa kanya. Aalis muna ako dahil may aasikasuhin pa ako importante. Tinapunan siya ng tingin ng lalaki bago ito tuluyang lumabas ng klinik. Agad siyang inasikaso ng nurse. Binigyan siya ng inhaler habang inuusisa ng isa pang nurse ang vitals niya. Pagkatapos ng first aid, agad siyang nilinisan ng nurse at kinuha ang harina sa buong katawan niya gamit ang bimpo at pinalitan siya nito ng damit. Kumusta ang pakiramdam mo, miss? Naninikip pa rin ba ang dibdib mo? Tanong ng isang nurse sa kanya. Hindi na po masyado. Mabuti na lang talaga dinala ka agad dito at mild attack lang to. Sige miss, ininebulize muna kita para maging stable na ang breathing mo. Tumango na lang siya at agad siyang nilagyan ng nebulizer. 10 minuto ang nebulization niya at doon na lumuwag ang kanyang dibdib. Magaan na rin ito at hindi na mabigat ang kanyang paghinga. Okay na ba ang pakiramdam mo, miss? Opo. Mamayang hapon pwede ka na lumabas. Sige, magpahinga ka muna dito. May asikasuhin pa ako Maiwan muna kita. Nasa bedside table mo ang inhaler. Baka atakihin ka ulit. Click the emergency button. Salamat po, nurse. Nang makaalis ang nurse, pumikit at nanalangin si Pamela. Salamat, Lord. Kala ko katapusan na ng buhay ko. Salamat dahil di mo ako pinabayaan. Kung sino man na may pakana ng lahat. Sana piliin niyang maging mabuti sa kapwa at wala na silang mabiktima tulad ko na may sakit. Mahina ang sambit niya. Pumatak pa ang kanyang luha nang sabihin yon. Sobrang natatakot talaga siyang atakihin siya na asthma. Hindi pa siya handang mamatay at marami pa siyang pangarap sa buhay. Hindi niya talaga in-expect ang ginawa ng mga bulis na yon. Simula talaga nang nabangga niya ang grupo ng pinsan niyang si Savannah. Ginugulo na nito ang buhay niya at marami na rin ang bulis na nakapaligid sa kanya. Bumangon si Pamela sa kama nang dumating ang dalawa niyang kaibigan. May dala itong prutas at iba pang pagkain para sa kanya. Pam! Okay ka lang ba? Ano nangyari? Sino may gawa nito sa'yo?
Nag-aalalang bungad ni Amy. Pati na rin si Rika ay naroon din. Okay lang ako. Huwag na kayo mag-alala. Hindi eh. Sino ang may pasimuno nito? Raresmakan ko. Hindi nila pwedeng gawin to sa kaibigan ko. Napakuyom ang kamao nito kaya inabot niya ito at hinawakan. Kalma, okay na ako, naagapan naman agad yung asthma ko. Don't worry, okay? Bumuntong hininga lang ang dalawa at umiwas ng tingin. Pampasensya ka na kung na-late kami ah. Hindi kasi kami agad pinapasok ng guard sa gate dahil naka-civilian lang kami. Kung di kami na-late, malilintikan sa akin yung mga bullies na yon. Sus, nagsalita ka rin dyan, Amy. Eh di ba, binubuli ka din ng mga yon? Pero sobra itong ginawa nila sa'yo, Pam. Narinig namin na nag-agaw buhay ka at di ka pa agad nila dinala sa klinik. Napakasama talaga ng mga taong yon. Napatingin si Pamela kay Rika na hindi mapakalis sa loob ng klinik. Kilala niya ito. Hindi talaga nito palalampasin ang ginawa ng mga bulis sa kanya. Hindi ito papayag na aapihin pa sila. Sumusobra na talaga yung mga yon. Lalo na yung mga sophomore. Yung mga nakabangga mo sa cafeteria nun? Mukhang sila yata may gawa nito sa'yo eh. Hindi na talaga tama itong ginagawa nila sa'yo, Pam. Muntik ka na mamatay sa asthma mo. Dito lang kayo. I-report ko ito sa dean. Seryosong wika ni Rika. At naglakad na sana, ngunit agad namang pumasok si Greg. Nakita niyang kinuyom ni Rika ang kamao nang makita ang lalaki at parang may tensyon sa pagitan ng dalawa. Na-sense niya talaga ang pag-iba ng mood ng kanyang kaibigan. No need to report it. Nasabi ko na sa dean ang lahat. Ito pala, damit na pamalit ng kaibigan niyo. I gotta go. Wika nito at sinulyapan lang siya ng binata sa sandaling pamamaraan. Agad ito umalis pagkatapos sabihin yon at inabot kay Amy ang malaking paper bag. Nagtataka talaga siya kung ba't siya binigyan ng damit ng binata hindi naman sila close. Oh my God! Si Gregory Delgado ba yon? Tapos di ba kaklase natin siya sa ibang subjects? Nabalitaan ko sa mga girls. Campus crush daw yun simula elementary hanggang ngayon. Ako kung sa bagay. Gwapo naman talaga. Nakangising wika ni Amy. Siya nga ang nagdala sa akin dito sa klinik. Tugon ni Pamela at nahihiyang yumuko. Kinarga ka niya? Oh my gosh! Kung ako kinarga ng gwapong lalaki, siguro baka nag-collapse na ako sa bisig niya. Napatili na wika ni Amy. Halatang kinikilig pa. Amy, ang OA ha? Ba't ang hilig niyo sa gwapo at tinitilaan niyo pa? Ang pangit ng mokong na yun eh. May halong pait na wika ni Rika. O bakit parang bitter ang salita mo dyan? Don't get me wrong ha. May something ba sa inyo ni Greg? Asik ni Amy sa kaibigan nila. Walang ganon. Basta. Iritableng tugon ni Rika. Pinag-aralan ni Pamela ang gesture ng kaibigan. Na-curious talaga siya sa pag-iiba ng tono ni Rika. Para kasing may galit ito sa binata. Anong basta? Sumalubong pa ang kilay ni Amy sa pagtatanong. Halatang curious din ito tulad niya. Humarap sa kanila ang kaibigan at malalim na bumuntong hininga bago nagsalita. Kilala ko siya, I hate him. Winasak niya ang puso na ate ko nun. Ayun tuloy. Pinadala si ate sa Amerika para i-therapy. Ilang beses nag-attempt ng suicide dahil sa lungkot at kahihiyan. Magkaklase sila na ate ko no elementary at crush na crush niya ang mokong na yun. Nag-confess ang ate ko sa kanya no high school. Na-reject ba naman sa harap na maraming tao? Basta, playboy yun. Kaya wag na wag kayo magtitiwala sa lalaking yan. Marami rin ang babaeng pinaiyak ng mokong na yun. Kaya galit pa rin ako sa kanya. Inis na kwento ni Rika, pero halatang malungkot ito at galit nga sa binata. Sorry to hear that, Rick. Nalulungkot na wika ni Amy. Natahimik si Pamela sa kwento ni Rika. Pero iba ang takbo ng isip niya dahil iba na ang pagtingin niya sa binata nang niligtas siya nito sa kapahamakan. Mukhang aloof nga ito based sa observation niya. Seryoso na at hindi kumakausap ng babae. Kahit tinahabol at tinitilaan ng mga dalaga ito, halatang ayaw nito sa ganong cycle.
Gwapo naman kasi si Greg, kaya hindi natin masisisi yung maraming babae kung magkandara pa sa kanya. Mabuti na lang iba ang crush ko. Nakangising wika ni Amy. Basta ikaw, Pam, huwag ka magpapadala sa kagwapuhan ng lalaking yun, ha? Warning ni Rika sa kanya. Hindi makasagot si Pamela sa sinabi ni Rika. Hindi naman sa nabighani siya sa kagwapuhan nito, pero nakuha ng binata ang atensyon niya noon pa. At lalo pa noong niligtas siya nito sa mga bully. Napapaisip siya sa ginawang pagliligtas sa kanya ng binata. Hindi niya alam kung anong intensyon nito. Hindi naman niya ito kaibigan pero lagi itong nandyan kapag inaapi siya at may parte sa kanyang puso na natutuwa at kinikilig. Dahil sa mga chismis sa buong campus, narinig niya na architecture ang kurso ng binata at nasa senior year na ito. Pero may failed subject daw ito na binabalikan kaya naging kaklase niya ito. Napatigil siya sa pag-iisip tungkol sa lalaki nang yugyugin siya ni Amy sa balikat. Girl, okay ka lang ba? Hello, may damit na binigay si Greg sa'yo, suot mo na dali. Utos ni Amy sabay abot ng paper bag sa kanya. Kinuha na lang niya yon at inasikaso ang sarili. Sige, bihis mo na ako. Mamayang hapon daw pwede na ako lumabas ng klinik. Hahakbang na sana siya papuntang CR pero napatigil siya sa sinabi ni Amy. Bakit kaya tinutulungan ka ni Greg, Pam? Crush ka siguro ng lalaking yan, no? Nalulokang sambit ni Amy. Parang lumundag ang puso niya sa sinabi ng kaibigan. Hindi naman siya assuming pero bakit nga ba siya tinutulungan nito? Tigilan niyo yan, ah. Ayaw ko mapalapit kayo sa Gregory na yon. Inis na wika ni Rika. Rick, what if nga crush ni Greg si Pamela? May magagawa ba tayo doon? Or baka magkagusto si Pamela kay Greg? Malay mo, bilog ang mundo. Rika, don't worry, people change naman. Hindi na lang sumagot si Rika, kaya namayani ang katahimikan sa klinik. Dahil sa pagligtas at pagtulong ni Greg kay Pamela, naging usap-usapan na ang dalawa sa buong school at hindi naging tahimik pa ang buhay ni Pam dahil mas lalo itong nagulo. Kinuyog kasi siya ng mga babaeng may gusto kay Greg. Oh, nandiyan na ang nanlalandi sa Greg natin. Wika ng isang dumaan sa hallway. Sus, mas maganda pa ako sa kanya eh. Marami pa siyang naririnig pero hindi niya na pinansin pa yon. Hinanap na mata niya si Greg at nakita niya itong naglalakad paalis. Iniiwasan nito ang mga babaeng humahabol sa kanya. Sinundan niya ang binata hanggang makarating ito sa likod ng lumang building ng IT department. Nadiscover niya itong ang tambayan ng lalaki kapag umiiwas sa gulo. Malayo kasi ito sa main building at mahangin-hangin. Wala ring estudyante na pumupunta dahil mukhang nakakatakot ang abandonadong gusaling yon. Kaya niya ito sinundan dahil isa sa uli niya ang damit na binigay nito nung nakaraan sa klinik at gusto niyang personal na magpasalamat sa lalaki. Nakita niya itong nagyoyosi sa ilalim ng puno ng kahoy at walang kasamang barkada. Mukhang nag-iisa lang ito. Tumikim siya para mapansin ng binata. Nanlaki ang mata nito nang makita siya. Agad naman itong pinatay ang yosi at tinapon sa basurahan. Lumapit pa siya, ngunit sumenyas itong wag. Huwag ka lalapit sa akin. May usok pa na yosi sa paligid. Baka atakihin ka na hika mo. Seryosong wika nito. Tumigil naman si Pamela. Nagtama ang kanilang paningin. At doon niya ulit natitigan ang kabuang muka ng lalaki. Nang ma-realize niya ang sinabi nito, tila nagdiwang ang kanyang puso't isipan dahil na-appreciate niya ang pag-aalala ng binata. Kinilig na naman ang buong diwa niya. Don't get it wrong. Ayaw ko lang maging dahilan ng pag-atake muli na asma mo. Nakakapagod kayo magbuhat sa'yo. Napatakip siya ng bibig at palihim ng umiti. Iniisip niya na baka concern lang sa kanya ang lalaki. Don't smile. Huwag mong lagyan ng meaning ang sinabi ko. Umaya siya ng tayo and she composed herself. Umakto siyang hindi siya apektado. Ang defensive mo naman. Hindi naman ako nakangiti ah.
Ano ba ginagawa mo rito? Malayo na ito sa department niyo ah. Paano mo ako natuntun? Napalunok siya ng laway bago magsalita. Ano kasi, isa sa uli ko lang tong binigay mong damit last time. Ayaw ko rin namang may makakita na estudyante na inabot ko to sa'yo kaya sinundan na lang kita dito. Sa'yo na yan. Hindi ako mahilig magbawi ng gamit na binigay ko na. Wala naman akong kapatid na babae para sa damit na yan. Binigay ko na yun sa'yo kaya sa'yo na. Hindi. Ibabalik ko to. Ayaw ko magkaroon ng utang na loob sa isang tao. Basta maraming salamat sa pagligtas na ginawa mo. Sige, alis na rin ako. Iwan ko na lang yung paper bag dito. Inilapag niya agad sa lupa ang paper bag na may lamang damit na ibinigay nito. Umalis agad siya pagkatapos. Tinawag siya ng binata pero hindi niya na ito pinansin. Bumalik na sa classroom si Pamela. Kaya napadaan siya sa hallway kung saan naglilinis sa mga bully. Yung tatlong alipores ng pinsan niya. Nahihiya siyang yumuko para hindi mapansin ng mga ito. Pero napatigil siya sa paglalakad nang hinarangan siya ng mga ito. Nandito na pala may kasalanan kung bakit tayo pinaparusahan ni Dean. Dito ka pa talaga dumaan. Siguro gusto mo makita na pinaparusahan kami, no? Sarkastikong wika ni Elaine. Hindi Dito naman kasi talaga ang daan papunta sa classroom ko. Kinakabahan siya dahil baka gagawa na naman ito ng bagay na ikapapahamak niya. Anong hindi? Dahil sa'yo na parusahan kami. Siguro sinumbong mo kami, no? Nang gagalaiting wika ni Elaine. Hindi ko kayo sinumbong. At lalo hindi ko kasalanan kung ba't kayo pinaparusahan. Kasalanan niyo yan. Matapang niyang sagot. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Tumatapang ka na. Napaatras si Pamela nang umabante si Elaine. Scared? Alam mo, nainis na ako sa pagmumukha mo kapag nakikita kita. Nakakagigil. Sarap mong upakan. Handa na sana siyang saktan ni Elaine, pero biglang dumating si Greg kasama si Savannah. Mukhang close pa ang dalawa. Nagkatinginan sila ni Greg pero siya na umiwas ng titig dito. Tama na yan. Bilisan niyo na dahil may klase pa tayo. Maautoridad na wika ni Savannah. Wala nagawa si Elaine kaya sinamaan na lang siya nito ng tingin. Masayang nagkwentuhan si Pamela at ang dalawa niyang kaibigan sa isang cafeteria. Pero napawi ang saya niya dahil tinaob ni Elaine ang mesa. Kaya umalingaw-ngaw ang pagkabasag ng kristal na plato at baso sa sahig. Nasayang din ang natira nilang pagkain. Napaaray si Pamela nang hinablot ni Elaine ang buhok niya at inaakay ito sa malawak na pwesto ng cafeteria. Dalawa niyang kaibigan ang kinuyog din na iba pang alipores ni Savannah. Naaninagan niya sa malayo ang pinsan niyang nanonood lang habang sinasaktan ni Elaine na best friend nito ang kanyang buong katawan. Bitiwan mo naman ako, Elaine. Wala akong ginagawa masama sa'yo, ano ba? Ang paghinga mo sa loob ng mamahaling university. Masama na. Alam mo, gusto kitang patalsikin sa school na to. Nanggigigil talaga ako sa pagmumukha mo. Purita ka na nga. Ambisyosa ka pang makapagtapos sa paaralang to. Hindi ka nababagay dito. Hinigpitan pa nito lalo ang pagkapit sa buhok niya. Wala kang pakialam kung mahirap ako. Ang immature mo naman, kung tungkol pa rin ito sa pagkabangga ko sa'yo noon. Matagal na yon na tumingin na nga ako ng pasensya sa'yo, di ba? Nakaganti naman na kayo dahil muntik na ako mamatay sa ginawa niyo. Ano pa bang kulang? Inis na tugon niya at pilit na kumawala sa babae. Sinampal siya nito. Halos mabingi siya sa malakas na pagtama ng kamay nito sa kanyang pisngi. Kulang pa? Pwes, gusto naming bumalik ka sa probinsya kung saan kami nanggaling. Nanggigigil na wika ni Elaine. Ingungudgod pa sana nito ang mukha niya sa sahig, kaya buong lakas niyang tinulak ang babae. Sabing tama na eh. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo ha. Talaga papatulan na kita. At hindi mo magugustuhan ang galit ko kung sakali. Tandaan mo yan. Inis na wika ni Pamela at sinampal ng malakas ang pisngi ni Elaine. As if naman matatakot ako sa'yo. Ngising tugon nito. Walang araw na walang rambulan sa cafeteria dahil sa mga bully na nang-aapi kay Pamela. Pero laging sumusulpot si Greg para ipagtanggol siya.
at na-appreciate niya naman yon. Pero dahil gusto niya itigil ang panggugulo ng mga bulis sa buhay niya, kinumpronta niya si Savannah na makauwi sila sa bahay. Wala ang kanyang tiyahin dahil may birthday party itong pinuntahan kaya chance niya na makausap ang kanyang pinsan. Tahimik lang silang dalawang kumakain sa kusina at tanging tunog ng kubyertos ang maririnig. Bakit palagi ka nakangisi kapag inaapi ako ng best friend at alipores mo? Satisfying kasi. Ayaw ko rin namang mangialam dahil pinsan kita. Bali-balik na rin man ang mundo. Kadugo kita at hindi ako nananakit ng kadugo. Kaya magpasalamat ka na lang na alipores ko ang katapat mo. Nakangising sagot ni Savannah. Sarkastikong tumawa si Pamela dahil sa sinabi ng kanyang pinsan. Magpasalamat? Kadugo? Pues hindi ako natutuwa sa ginagawa ng alipores mo. Kung kinikilala mo akong kadugo, dapat alam mo na kung anong kaya kong gawin. Huwag mo sanang hihintay na magalit ako. Dahil baka makagawa ko ng bagay na ayaw mo. Kaya kung concerned ka sa mga alipores mo, pagsabihan mo sila. Dahil baka ikaw ang madadamay at hindi kita kilalaning kadugo. Iba ako maghiganti, Savannah. Nakangising wika niya at may halong babala ang kanyang sinabi. Natameme naman ang kanyang pinsan at nagmamadaling tinapos ang pagkain. Pagkatapos agad itong nilisan ng kusina, napangiti ng palihim si Pamela dahil ramdam niya natakot ang pinsan niya sa kanyang warning. Dahil sa sinabi ni Pamela, hindi na siya ginugulo pa ni na Elaine o ng ibang alipores nito. Malaya na siyang gumalaw sa buong campus. Pero palagi niya nakikitang matalimang titig na mga ito sa kanya kapag magkakasalubong sila ng landas. Ba't kaya hindi na tayo ginugulo ng mga sophomore bullies? Curious na tanong ni Amy nang magkaharap sila sa isang table sa cafeteria. Baka na-realize nila na wala sila mapapala sa atin. Patay mali siyang tugon ni Pamela sa kaibigan. Mabuti na yon. Baka kasi kung ano pa magawa ko sa kanila. Napangisi naman ang palihim si Pamela dahil mukhang kinausap nga ito ng kanyang pinsan. Lalo na ang LA na yon. Na kung makapanakit akala mo, siya na ang bida sa eskwelahan. Lumipas sa maraming araw at may isang subject na nangangailangan ng term paper output at by partner ito. Magka-partner si Pamela at Gregory. Aangal pa sana si Rika pero wala itong magagawa, kaya si Amy na lang ang ginawa nitong kapartner. Mag-iingat ka kay Gregory, Pam. Okay? Nag-aalalang wika ni Rika. Huwag ka mag-alala, kaya ko to. Pagkumbinsi niya rito. Nakasimangot namang tumango si Rika. Huwag kang mafafala kapag na-inlove ka sa kanya kukurutin kita gamit nail cutter sa singit. Napatawa na lang siya sa pagiging overprotective nito. Hindi niya ito masisisi dahil sa na-experience ng ate nito noon. Paano nga kung ma-fall ako? Hindi ko talaga kayang harapin ito si Rika kapag nagkataon. Tanong ni Pamela sa sarili. Hindi alam ni Pamela kung paano i-approach ulit ang lalaki. Dahil ang huli nilang usapan ay matagal na at yung time pa na binalik ulit ng binata yung damit sa kanya. At kahit palagi siyang pinagtatanggol nito sa mga bullies, hindi pa rin sila nag-uusap. Ngunit ramdam niya naman na palagi ito nakamasid sa kanya na para bang binabantayan lang siya nito. Nilakasan niya ang kanyang loob at pumunta sa tinatambayan ni Greg. Agad naman siyang nakita ng binata kaya nilapitan siya nito. What are you doing here? Aware ka naman. May term paper tayong ipapasa bago matapos ang semester. Gusto ko lang itanong kung kailan natin pwedeng simulan yun. Pwede rin naman ngayon. Tara. Saan natin gagawin? Sa library o sa computer room? Sa bahay, gusto mo? Diretsong tanong nito sa kanya. Biglang sumibol ang kaba sa kanyang puso nang marinig ang suhestyon nito. Bakit naman sa bahay niyo? Malakas ang internet doon, kaya tara na. Hinawakan agad ng binata ang kamay niya. Nanlalaki ang mata niya sa ginawa nito. Pero wala siyang magagawa. Dahil inakay na siya nito papuntang parking lot. Pinagtitinginan sila ng ibang estudyante at nagsisimula na naman ang tsismisan. Pero hinayaan niya na lang dahil para naman ito sa project nila.
Pinagbuksan agad siya ni Greg ng pinto kaya walang imik siyang pumasok sa sasakyan nito. Habang nasa biyahe, parang lutang ang kanyang puso't isipan. Naiilang siya sa presensya nito. Ginugulo ka pa ba ng mga bullies na yon? Basag ng binata sa katahimikan. Sinulyapan din siya nito. Hindi naman ah. Hindi ba close mo yung mga yon? Di masyado. Close lang talaga yung pamilya namin, kaya magkakakilala kami. Tumangulang si Pamela at hindi na umimik pa. Pam, can I ask, what do you think of me? I mean your first impression. Nagulat siya sa tanong ni Greg at first time niyang tinawag siya nito gamit ang palayaw niya. Kumislot ang puso niya dahil buong akala niya nakalimutan ng lalaki ang unang pagkikita nila. Ha? Anong klaseng tanong yan? Just answer it. Suplado. Tapos parang mayabang ka na seryoso. Ewan, basta ganun. Ikaw ba? Ba't palagi mo akong nililigtas sa mga bully? Kasi para ka magandang figurine na kailangang ingatan na hindi mabasag. You're like a gem too. Kumikinang ka kapag nakangiti. Ramdam ko ang pagiging pure-hearted mo. At kahit inaapi ka, hindi mo kaya manakit. Basta. Umiwas siya ng tingin sa lalaki at ganun din ang ginawa nito. Napangiti ng palihim si Pam sa sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit. Nakakaramdam siya ng kilig sa sandaling yon. At dahil sa term paper, sobrang naging malapit sina Pamela at Gregory. At sa paglapit na loob niya sa binata, lumalayo naman ang kaibigan niyang sina Amy at lalo na si Rika. Kinausap niya si Rika nang makita niya ito. Rick, ba't mo ako iniiwasan? Kayo na Amy, bakit? Pam, hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag ka ma-inlove sa Greg na yun? Sasaktan ka lang niya. Tulad ng ginawa niya sa ate ko. Ayoko masaktan ka. Kaibigan kita at concern lang ako sa'yo. Kaya habang maaga pa lumayo ka na sa kanya. Pakikiusap ni Rika. Napailing-iling na lang siya. Kaya wala na ring nagawa si Rika kundi talikuran siya. Napabuntong hininga si Pamela at pumunta sa tambayan ni Greg. Wala si Greg doon. Kaya tulala lang siyang nakaupo sa bench at nag-isip. Inaamin nga niyang nahulog na ang loob niya sa lalaking yon. Hindi niya masisisi ang puso niya. Maraming magandang alaala ang binigay ni Greg sa kanya. Ba't para malungkot ka? Walang gana na lumingon ng binata sa kanya habang inaabot nito ang pizza at milkshake. May bit-bit pa itong bouquet ng pink rose. Para saan yan? Para sa'yo. Nakita ko kasi na malungkot ka. Kaya baka sakaling gumaan ang pakiramdam mo kung dadalan kita nito. Inabot agad nito sa kanya ang bulaklak. Greg, thank you ah. Nakangiti niyang sagot. No problem, basta ikaw. Bakit ka pala malungkot? Tapos naman na ang term paper ah. May problema ba? Kumagat muna siya ng pizza bago nagsalita. Si Rika kasi, hindi natutuwa na nagkamabutihan tayo. Greg, tapatin mo nga ako. Totoo ba na nireject mo sa harap na maraming tao ang ate ni Rika nung high school ka pa? Nag-attempt daw ng suicide simula nung napahiya ito dahil sa'yo? Natahimik sandali si Greg pero hindi nagtagal. Nagsalita din ang lalaki. Oo, totoo yun. Pero bago siya pinadala sa Amerika, nag-usap na kami na ate niya at humingi na ako ng tawad. Matagal na yon. At nakamove on na nga ang ate ni Rika. Siya lang ata hindi makausad. Dahil in that day, nireject ko rin siya. Napakurap-kurap si Pamela sa narinig. Ano? Anong ibig mong sabihin? Na may gusto rin sa'yo si Rika? Hindi siya makapaniwala. Pero parang nagsasabi naman ng totoo ang binata. Kaya pala ganun kalalim ang sugat sa puso ni Rika dahil sa rejection ni Greg. Oo, siguro hanggang ngayon. Pero wala akong ni isang natipuhang babae nung hanggang sa dumating ka. Sa'yo ako unang nabighani. Napakasimple mo at hindi katulad na ibang babae naghahabol sa akin. Napatawa siya sa sinabi ni Greg. Para kasing imposible ang sinabi nito na wala siyang natipuhang babae. Ano ito, santo? Na hindi matutukso sa magaganda?
Kikiligin na sana ako pero imposible ang sinasabi mo. Lalaki ka at alam kong natutukso ka sa mga ganda at sexy. Hinawakan ng binata ang kamay niya at inilagay yon sa dibdib nito. Di lahat ng lalaki ganyan ang mindset, Pam. May lalaking may commitment sa sarili na hindi maglalaro ng feelings ng babae. Kapag hindi niya ito mahal, mas mabuting prank ka at i-reject agad para hindi na umasa pa. Ganun ako, Pam. Ngumiti ito sa kanya ng napakatamis. Hindi agad makapag-react si Pamela sa ginawa ng binata sa kanya. Nababaliw na yata ang puso niya sa mga sinasabi nito. Mahilig ako maglaro ng basketball, pero hindi ko kayang paglaruan ng feelings ng mga babae. At seryoso ako. Kapag sinabi ko mahal talaga kita, Pam. Matagal na kitang pinagmamastan. Nagsimula yun na magkabanggaan tayo. Hindi ka na mawala agad sa isip ko. Kaya inalam ko ang failed subjects ko para mabalikan ko at pinili ko yung section mo. Dahil gusto kita makita palagi. Pag-amin ito sa nararamdaman. Tila atakihin naman si Pamela ng kanyang asma dahil sa confession ng binata. At hindi siya makapaniwala na maririnig niya yon. Sobra talaga ito magpakilig sa kanya. Hanggang sa pumayag si Pamela na ligawan siya ni Greg, kaya lagi silang magkasama nito. Hinahatid sundo rin siya, may pa-flowers at harana araw-araw sa school. Maraming babae ang nanghihinayang. Nasa kanya ang bagsak ni Greg. Marami ring naiinggit at humahanga. 3 buwan na panliligaw ng binata ang ginawa nito bago niya sinagot ang lalaki. Noong naging sila, dumami ang haters niya dahil naiinggit ang mga ito na siya na ang girlfriend ng campus crush. Binubuli siya minsan ni na Elaine pero lagi siyang pinagtatanggol ni Greg. Sobrang sweet at caring ng binata sa kanya at binubusog siya ng labis na pagmamahal. Kaya lunod na lunod siya. Umabot sa 6 na buwan, ang relasyon nila at naging mapusok ang dalawa at nakagawa sila ng bagay na ginagawa ng mag-asawa. Natulala si Pamela pagkatapos tignan ng resulta ng pregnancy test. Naka5 PT na siya at puro 2 guhit ang resulta. Buntis nga siya. Tinago niya ang pregnancy test nang pumasok sa kwarto niya si Savannah. Pero nalaglag ang isa. Dahil sa pagmamadali niya at nakita yun ng kanyang pinsan. Hindi niya ito madampot dahil inunahan na siya ni Savannah. Buntis ka? No way! Nakita mo naman, di ba? Hindi ko na itatanggi pa. Si Greg ang ama. Usisa pa nito. Tumango na lamang siya. Ba't maaga kang bumigay? Nag-aaral ka pa, Pamela? Si Mami ang gumagastos sa'yo. How could you? Hindi alam ni Pam ang isasagot kaya nanahimik na lang siya. Kinakabahan siya at nakakaramdam ng guilt para sa kanyang tiyahin. Pagkatapos ng klase, hinanap niya agad si Greg dahil nagbabago na ito at di na nagpapakita pa sa kanya simula nung may mangyari sa kanila. Masama ang kutob niya, pero nilabanan niya ang kanyang kaba. Una niyang pinuntahan ng tambayan nito, pero walang anino ng binata. Nakasalubong niya sina Amy at Rika kaya nagtanong siya. Rick, Amy, nakita niyo ba si Greg? Wala. Walang emosyon na sagot ni Rika. Hindi niya na muling nakasama ang kaibigan niya simula nang pinili niya si Greg at nag-guilty siya sa kanyang ginawa. Kaibigan niya ang mga ito pero hinayaan niyang lumayo ang loob nito sa kanya. Nasa basketball court may practice sila. Mahinang sagot ni Amy. Salamat. Pagkatapos nagmamadali siyang pumunta sa court. Habang naglalakad siya, parang bumibigat ang kanyang dibdib at hindi niya alam kung bakit. Pagdating niya sa court, sakto ring natapos ang practice at nagsialisa ng ibang players. Nakita niya sa siwang ng pinto si Greg. Nakaupo ito sa bench at nakayuko ang ulo sa ibabaw ng nakakross na binti. Parang may malalim itong problema. Gusto niya sana pumasok at yakapin ang binata. Dahil na-miss niya ito pero napatigil siya. Lumapit kasi ang grupo ni Savannah kay Greg. Umangat ang ulo ng binata nang dumating sa harap nito si Savannah at ang mga alipores nito. Tumayo si Greg at kinuyumang kamao. Halatang malalim ang galit sa grupo ni Savannah. Ano pang kailangan mo sa akin? Nanalo na kayo sa pustahan natin. Nagawa ko na pinapagawa niyo na paibig ko si Pamela, naging kami.
At hindi na ako nagpaparamdam pagkatapos na may mangyari sa amin. Masaya na kayo? Iritadong wika ni Greg. Good job, Greg. Wika ni Savannah at tinapon ang pregnancy test sa harap nito. Nanlaki ang mga mata ni Greg habang nanginginig na pinulot ang pregnancy test sa sahig. Ito ang PT na kinuha ni Savannah sa kanya. No, hindi ito totoo. Hindi siya buntis. Pinagtitripan niyo lang ako eh. Umalis na kayo sa harapan ko. Tapos na pinag-usapan natin. Pumalakpak si Elaine na tumawa ng malakas. Iba ka rin, Greg, no? Dahil lang ayaw mo magpakasal sa akin. Pumayag ka agad sa gusto namin. Good job! Nakaganti na rin ako sa wakas sa babaeng yun. Sana umalis na siya ng tuluyan sa school. Halos mawala ng buto si Pamela sa narinig. Sobra siyang nanlambot at hindi niya kaya ang revelasyon at ang katotohanang pinagpustahan siya at pinagkaisahan ng mga bullies. Pero nanatili pa rin ang paa niya at hindi siya makaalis. Greg, ipagkakalat na ba namin na hiwalay na kayo ni Pamela? Wika ng isa pang babae. True, para naman magdiwang na yung may mga crush sa'yo. Don't worry, Greg. Nasabi ko na sa pamilya ko na hindi na natin itutuloy yung pagpapakasal sa isa't isa. Pumayag naman ang parents ko kaya you're a free spirit now. Matagal na yung napagdesisyonan na hindi matutuloy ang kasal. Hindi ka lang nai-inform dahil busy ka kay Pam. Pero in fairness naman, effective ang blackmail ko sa'yo. Humalakak pa ulit si Elaine. Kawawang Pamela. Hindi niya alam na pinaglalaroan lang natin siya. Nakangising wika ni Savannah. Parang sinasaksak ang puso niya sa katotohanan. Bumagsak ang luha niya sa kanyang pisngi dahil nasasaktan siya sa kanyang nalaman. Nakagawa siya ng ingay sa kanyang pag-iyak, kaya napalingon sa kanyang pwesto ang mga manluloko. Nagkasalubong ang tingin nila ni Greg. Puno ng guilt at takot ang mata nito. Agad siyang umalis doon na tumutulo ang luha. Pam, sorry. Pero wag mong paniwalaan ang narinig mo. Mahal kita at pananagutan kita, Pam. Narinig niyang sigaw ng binata pero hindi niya yun pinansin. Tumakbo na siya. Pero tumakbo rin ito at inunahan siya. Hinarangan ng daan niya pero pilit niya itong iniiwasan. Pam, please. Let me explain. Explain? Wag na. Sapat na ang mga nalaman ko, Greg. Umalis ka sa harapan ko. Pero imbis na umalis, niyakap siya ng binata at nakita niyang umiiyak ito. Hindi totoo ang mga narinig mo. Mahal kita at totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Malakas niya itong tinulak at sinampal. Manluloko ka. Magsama-sama kayong lahat. Huwag ka na magpapakita sa akin, Greg. Kung ayaw mo maparusahan. Nanghihina ang tuhod niya na lumayo sa binata. Kahit mabigat ang katawan at ang puso niya, sinikap niyang lumayo. Yun lang ang gusto niya. Ang makalayo sa universidad kung saan maraming mapanakit na tao. Nakasalubong niya ulit sina Amy at Rika. Hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ng dalawa. Nagtataka ang mga ito sa inakto niya. Sana nakinig na lang ako sa inyo. I hate him. Niloko niya ako. Pinagkakaisa nila akong saktan. At si Greg ang instrumento nila. Kasabot ni Greg ang mga bullies. Kaya sorry dahil pinagpalit ko kayong dalawa. Hinagod ng dalawa ang likod niya. Kaya medyo gumaan ang pakiramdam niya. It's okay. Magiging okay din ang lahat. Ipakita mo hindi ka apektado, Pam. Agree. Huwag ka mag-aksaya ng luha. Okay? Nandito lang kami. Pero buntis ako at si Greg ang ama. Natameme ang dalawa at di makapaniwala. Napaiyak siya lalo sa kanyang sitwasyon. Hindi siya makapaniwala na ganun ang gagawin sa kanya ng lalaking minahal niya. Napakuyom siya ng kamao at bumulong sa hangin. Gaganti ako. Magbabayad kayong mga manluloko. Umuwi ng probinsya si Pamela na puno ng galit at hinanakit ang kanyang puso. Pero bago siya umuwi, siniguro niyang may dala siyang gamit ng mga taong kukulamin niya. Kumuha siya ng damit ni Savannah, buhok ni Elaine. Sa suklay na kinuha niya sa bag nito at lipstick ng dalawa pang alipores. Wala na siyang problema sa gamit. Kailangan niya kay Gregory dahil may binigay naman si Greg sa kanya noon at yun na lang ang gagamitin niya para dito.
Tumigil na siya sa pagdadalamhati sa katotohanang nalaman niya. Dahil isa lang ang nasa isip niya. Gagawin niya ang lahat para makapaghiganti sa mga taong nanloko at nanakit sa kanyang puso. Nagulat ang kanyang mga magulang sa biglaang pagbalik niya sa bahay nila. Pero nakita niya ang kislap sa mga mata nito, na masaya ang mga ito sa pagbabalik niya. Anak, nandito ka na pala. Kumusta? Anak, namiss ka namin ng iyong ama. Walang salita ang lumabas sa bibig niya. Niyakap niya lang ang mga ito ng mahigpit at hinalikan ng kanika nilang noo. May paghihigantihan ako, Nay-Tay. Nagulat ang kanyang ina at may takot sa kanyang mga mata. Biglang nandilim ang paningin ni Pamela at parang nahihilo siya. Muntik na siyang mapasubsob sa mabatong lupa na kinatatayuan. Mabuti na lamang nasalo siya ng kanyang tatay. Inalalayan siya ng kanyang ama na pumasok sa bahay at pinaupo siya sa sofa. Inusisa agad ng kanyang ina ang pulso at napailing-iling ito. May buhay sa iyong sinapupunan, anak. At kailangan mo itong ingatan. Mahina ang kapit niya. Talaga? Mahina ho yung kapit niya? Pero imbis naman na matakot ang kanyang ama, lumapit ito sa kanyang ina. Mahal, kung ganun malaking blessing yan sa pamilya natin. May apo na tayo. Lolo na ako. At nakakatuwa yon. Napaiyak na lang si Pamela sa reaksyon ng mga magulang niya. Hindi ito nagalit sa sitwasyon niya bagkus natuwa pa ang mga ito sa kanyang balita. Napagtanto niya ang lahat na hindi pala mahihigitan ng kahit sino o anong bagay ang pagmamahal ng magulang. Sumapit ang hating gabi. Tapos na rin ang 5 manika na ginawa ni Pamela at kuhang-kuha ito ang itsura ng mga kukulamin niya. Inilagay pa niya ang buong pangalan ng bawat isa. Ang mga gamit ng taong kukulamin niya, nasa manika na rin. Sisimulan niya ang ritual para sa mga ito. Umihip ang malamig na hangin. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng kawayan ang maririnig ni Pam. Sinimulan niyang gumuhit ng malaking bilog sa lupa gamit ang abo mula sa pugon. Pagkatapos nilagay niya ang lumang orasan at sira-sira na lumang timbangan sa gitna ng bilog na ginawa niya. Nakapalibot na rin ang 5 at itim na kandila sa paligid ng bilog. Sinindihan niya ang mga ito. Pagkatapos umupo siya sa gitna at humarap sa lumang orasan na timbangan. Kinuha niya ang sinulid na kulay itim. Binuhol yun sa bawat manika na sumisimbolo sa mga taong nanakit sa kanya. Nilagay niya sa timbangan ng 5 manika. Agad siyang pumikit at bumulong sa hangin. Oras na ng aking paniningin. Sa bawat pagyayabang. Sa bawat panghahamak. Ang gumawa ng sakit. Harapin ang sariling tinig. At kung ano ang wika mong masama, babalik sa iyo ang sariling salita. Makikita mo rin ang sarili mong gawa. Hindi anyo, kundi ang puso mong marahas. At kung anong tinago, yan ang lalantad. 5 anino, iisa ang ugat. Ang nalilimot yung kabutihan, harapin nyo ngayon sa sariling anyo. Dahil babalik ko sa'yo ang bigat ng sarili nyong ginawa. Agad na gumalaw ang timbangan, na para bang may humihila dito sa kabila kung saan nakalagay ang 5 manika. Pumutok ang sinulid na nakapulupot sa bawat isa. Kasabay niyo namatay ang kandila at pagkatapos bumalik na sa normal ang timbangan. Umihip ang malakas na hangin na para bang humahalakak ito sa kanyang pandinig. Sa bahay ni Savannah, nandoon ang grupo ng mga taong nanakit kay Pamela. Nanginginig ang mga ito at sobrang takot na takot. Pareho silang dinalaw ng kanilang mga kasalanan sa panaginip. Nasira na rin ang reputasyon ni Savannah, Elaine at ibang bully sa paaralan noong nawala si Pamela sa universidad. Pero mas lalong nasira ang karir ni Greg at mukhang hindi na ito makakapagtapos pa. Nagsisihan ang bawat isa sa kanilang nagawang kasalanan. Kasalanan mo ito, Elaine. Kung di mo sinaktan si Pamela, hindi mangyayari sa atin to. Paninisi pa ni Savannah. Anong ako? Kasalanan mo to, Savannah.
Tinago mo sa amin ang pinsan mo na si Pamela. Pinsan mo pala siya eh. At isa pang mangkukulam. Kung alam ko na sana, hindi ko na siya binangga, no? Nagsisisi talaga ako na ikaw pa naging best friend ko. Same here. Sana hindi na lang ako sumali sa grupo niyo. Pinalit namin ang tunay naming kaibigan ng dahil sa'yo. Kasalanan niyo ito. Wika ng dalawang alipores. Nabaling ang tingin nila kay Greg, na tahimik lang na nag-iisip. Tanggap ni Greg ang lahat at deserve niyang bumagsak sa lupa. Mahal niya ito at nagsisisi siyang sumunod sa pambablackmail ni Elaine. Huwag na kayo magsisihan. Pumunta na kayo sa lugar ni Pamela at humingi ng tawa doon. Baka mabawi pa ang sumpa sa inyo. Utos ni Tia Isabel. Sumang-ayon naman ang mga ito sa sinabi ng ina ni Savannah. Nandidilim ang mata ni Pamela na makita niya ang mga taong isinumpa niya sa harap ng gate ng bahay nila. Hindi nga nagtagal, pero parang bumilis naman ang talab ng sumpa. Anak, papasukin mo ang mga bisita. Sana hindi ka magpapalupig sa galit. Hindi sumpa o kulam ang nararapat sa kanila kundi pagpapatawad na galing sa kalooban mo. Sana piliin mo ang kabutihan. Ang pangkukulam natin, hindi dapat ginagamit sa sarili nating interes. May kaakibat ito na sumpa sa'yo kapag tuloy-tuloy ang galit mo sa mga taong yan. Anak, sana timbangin mo ang lahat. Seryoso ang payo ng kanyang ina at niyakap siya. Nakakasama sa bata ang galit at hinanakit na dala-dala mo. Huwag mong ipagpalit ang buhay sa isa pang buhay. Sandaling lumiwanag ang isip ni Pamela kaya tinanggap niya ang mga bisita. Pagpasok nila sa bahay, agad na lumuhod ang mga ito sa kanya at humingi ng tawad. Pamela, patawarin mo ako dahil hindi kita pinoprotektahan. Ako na sarili mong kadugo ang umaapi sa'yo kaya sorry. Bumalik ka na sa bahay, babawi ako sa'yo. Hinagod niya ang likod ng kanyang pinsan. Tinapik niya yon bilang tugon sa sinabi sa kanya. Pumalas naman agad dito ng yakap. Pam, alam ko na walang kapatawaran lahat ng ginawa ko sa'yo pero taos puso akong humihingi ng tawad. Ayaw kong dalawin pa ako ng panaginip sa aking pagtulog. Lahat ng ginawa kong kasalanan. Patawarin mo ako, pinagsisisihan ko na lahat. Sana mapatawad mo ako. Umiiyak na wika ni Elaine at hinawakan ang kanyang kamay. Ngumiti lang siya kay Elaine at tumango. Pam, isinunod lang naman namin yung utos nila eh. Pero alam namin may kasalanan pa rin kami sa'yo at humihingi kami ng kapatawaran mo. Pinatayo niya ang mga ito. Okay lang. Salamat dahil nabuksan na ang puso ninyo. At tinatahak niyo na ang landas ng kabutihan. Napatawad ko na kayong lahat. Umalis na ang apat na may ngiti sa labi habang si Greg nanatili sa bahay ni Pamela. Hinihingi pa rin ang kamay at kapatawaran ng babae. Pamahal kita. Na-blackmail lang ako nun. Dahil kung di ko gagawin ang utos nila, itutuloy ang pinagkasundo ang kasal ng pamilya ko at pamilya ni Elaine. Ayaw kong mangyari yon. Ayaw kong magpakasal sa kanya dahil mahal kita. Mahal? Kung mahal mo ako, dapat di mo ako sinaktan. Kung mahal mo ako, dapat pinaglaban mo ako. Kung naduduwag ka, edi wala kang kwenta, walang kwenta yung pagmamahal mo sa akin. Kaya makakaalis ka na. Hindi ko ibibigay ang kapatawarang hinihiling mo. Bahala ka magdusa. Pam, hihintayin ko kung kailan mo ako mapapatawad. Dito ako titira hanggat di mo ako napapatawad. Pagsisilbihan kita, Pamela. Kaya hayaan mo na ako. Pinagsilbihan ni Greg si Pamela sa kanilang tahanan. Unti-unting lumambot ang puso ni Pam sa pagsisikap ng lalaki. Hanggang sa dumaan ang maraming buwan at dumating ang kabuwanan ni Pamela. Sinugod sa ospital dahil manganganak na ito. Nanginginig ang tuhod ni Gregory habang naghihintay sa labas ng delivery room. Puno ng kaba ang dibdib niya at tanging dasal ang ginawa. Napatayo agad siya nang lumabas ang doktor. Congratulations, mister. Babae ang anak niyo at safe ang dalawa. Thank you, Doc. Pumunta agad si Greg sa tabi ni Pamela na nasa private room na ito. I love you, Pamela. Thank you for everything. May ngiti sa labi niyang hinalikan ng noo ng tatlong mahal niya sa buhay, ang kambal na anak na babae at si Pamela. Ilang oras na nakalipas, nagising na ito.
Nahawak ni Greg ang kamay niya. Kumusta ka, Pam? Gutom ka ba? Gusto mo kumain? Just tell me. Hindi ako gutom, pero napatawad na kita, Greg. At doon, nagdiwang ang puso ni Gregory. Talaga? Ikaw lang ang kilala ko makukulam na mabilis magpatawad sa taong may sala. Ang ganti mo, hindi galit, kundi pinili mo ang kabutihan sa puso. Mahal na mahal kita, Pamela. Mahal din kita, Greg. At sa oras na yon, sabik nilang hinagka ng labi ng isa't isa na puno ng pagmamahal. Nakaganti siya at nabawi niya ang pagmamahal na nararapat para sa kanya. The end.